Kaibigan ni Mayor Vico na siya mismo ang nagpasok sa City Hall ay siya mismo ang nagpaaresto dahil sa kinasangkutan nga nito na anomalya o korupsyon. Ito ay nagpapakita lamang po na walang sinasanto si Mayor Vico. Ito man ay kaibigan niya o hindi. Tara, pag-usapan natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing? Bago po ang lahat, huwag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. At pakifollow na rin po ang ating Facebook page. And don't forget to click the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago po nating upload. And by the way, I'm Mr. Realytics from Pasig City. At dito mga kaparing, so meron po akong ipapakita sa inyo na isang video kung saan dito po natin papatunayan na si Mayor Vico ay wala pong sinasanto sa politika. Ito man ay matalik niyang kaibigan o hindi. Pag nagkasala sa batas ay ipapakulong niya o siya po mismo ang magpapaaresto. Bihira lamang po itong gawin ng mga politiko lalo na sa mga kaibigan nila. Lalo na pag loyal po sila sa mga kaibigan nilang mga politiko. Eto, at bago po natin mapanood, at ito po ay napakalaking sampal sa mga politiko po na pinoprotektahan yung mga kaibigan nila sa politika kahit na hindi na po tama ang ginagawa sa bansa. Meron po akong dalawang kailangan sabihin. Yung isa, good news. Yung isa, hindi masyadong good news. Pasensyahan na po, hindi naman para sa lahat ito, pero kailangan ko lang talagang sabihin. Unahin ko na po yung hindi masyadong good news. Yung hindi magandang balita. Pasensya na po, hindi naman, siguro 1% lang sa inyo ang dapat makarinig nito. Ilan lang ang dapat makarinig nito, pero kukunin ko na yung pagkakataon ngayong flag raising ceremony para sabihin po ito. Last week, bukod sa sunog, may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda. Meron tayong pinadampot, pina-entrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil humingi po siya ng 15,000 at mukhang hindi niya first time ito gawin. Para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po sa kanya, ako po nag-recommend sa kanya. Okay, so bago po tayo magpatuloy mga kaparing, dito po natin makikita na inamin po mismo ni Mayor Vico na kaibigan niya yung tao na yun. Siya po mismo ang nagpasok na yun. So, ano pong ibig sabihin nito mga kaparing? Hindi po inililihim ni Mayor Vico na meron siyang kaugnayan doon sa taong yun na nasangkot sa korupsyon. Kasi kung ibang politiko pa ito, 'di ba? Hindi nila sasabihin sa publiko na kilala nila yung tao na yan, na kaibigan nila yan, na sila ang nagpasok diyan kasi nga po pwedeng masira yung pangalan nila. Pero dito si Mayor Vico hindi niya po yun ginawa. So ako po ay sumasaludo kay Mayor Vico dahil siya po ay hindi niya itinatago sa publiko na kaibigan niya yung sangkot nga po sa korupsyon at siya po mismong nagpasok. May pasok siya sa City Hall, pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, pasensya na, 4 years ko na po winawarningan ng mga empleyado natin. Mula sa lahat lang, lalo na client-facing natin, 4 years na naman ako nagsasabi na talagang maghihigpit tayo. Hindi naman siya yung una din na na-entrap. Walang kaibigan. Yan po ang tamang mindset ng mga politiko po dito sa ating bansa. Marami pong kagaya ni Mayor Vico. Nandyan po sina Quezon City Mayor Joy Belmonte, sina Baguio City Mayor, tapos sila, syempre po si Ma'am Leni Robredo. So marami po silang makaparing na may parehong pag-iisip o mindset po dito kay Mayor Vico. So ako po ay sumasaludo. Sa lahat po ng mga politiko na katulad ni Mayor Vico na ganito po mag-isip na pagdating po sa politika, wala pong kaibigan. Pag nagkasala ka, pag nagkamali ka, dapat ka pong maparusahan. At napakulong, pero baga tama na. Huwag po ninyong kalimutan, hindi po ako normal na mayor, hindi politika ang tinitingnan ko. But hindi rin ako interesado sa mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, doing ko ang trabaho ko araw-araw. Darating rin yung mga achievements na yan. Darating rin, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito,
ay pagkatapos ng term ko, kung maka 3 terms man ako, bahala na ang Diyos, pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU. Mas mahirap nang maging korap. At tandaan po natin, ito yung lagi natin sinasabi, hindi tayo bara-bara kumikilos. Meron tayong, ika nga, political science student ako, ika nga, may theory of change tayo, na gusto natin, unti-unti natin baguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga Pasigenyo at bilang mga Pilipino ang binabago natin dito. Yung korupsyon, sa totoo, kahit palitan mo ang mayor, kahit maayos, konsehal, lahat yan, ang totoo po niyan, naisa kultura na po. Nasa kultura po natin yung mga korupsyon na yan. Kaya nga, lagi kong ginagamit na example pag nagsasalita ako sa mga paaralan, sa mga school, mga pamantasan. Lagi kong ginagamit na example, pag nagmamaneho ka, pinara ka ng traffic enforcer, ano una mo may isip? Ayaw mo man aminin o hindi, pero gawin mo man o hindi, sana hindi natin ginagawa, no? Pero gawin mo man o hindi, papasok sa isip mo eh. Abutan ko na lang kaya yung enforcer para hindi ako tikitan. Totoo yun, aminin natin o hindi. Pero bakit ganun? Kasi na-institutionalize, na-isa-kultura po yun sa atin sa Pilipinas. Kailangan aminin natin. Ang first step para ayusin ang isang problema, aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. At yung korupsyon sa pamahalaan, aminin din natin, hindi yan maayos sa loob ng 1 taon, sa loob ng 4 na taon, sa loob ng 9 na taon. Generational po yan. Pero sana, habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito at dumadaan sa... Okay, sample po natin yung Singapore, mga kaparing. Ang Singapore po ay nakaranas din po, dumaan din po sa tulad po ng Pilipinas na napakarami po mga korap. Pero ano pong ginawa ng leader nila na si Lee Kuan Yew? Diba? Nag-focus po siya sa good governance. Iniisa-isa niya pong tanggalin sa pwesto lahat po ng mga korap. Hindi niya po nagawa yun sa loob lamang po ng 5 taon, 1 dekada. Umabot man po ng ilang dekada, pero nakikita po natin sa kasalukuyan ang Singapore bilang isa po sa pinakamalinis na bansa. At dahil po yan sa pagsisika po ng leader po nila at ng mga sumunod pang leader sa kanila. Sa lokal na pamahalaan ito, gawin natin yung part natin para may urong ng konti yung kultura natin. Yung hindi magagandang kalakaran, ay urong lang natin ng konti. Success na po yun para sa atin. At sa mga kawani po natin na gumagawa pa rin ng mga kalokohan, ako proud ako sa ating lokal na pamahalaan. Kasi totoo naman na kahit i-acknowledge natin o hindi, ang totoo po niyan, yung mga lumang kalakaran na hindi maganda, yung mga corrupt practices, karamihan naman po talaga ay tumigil na. Karamihan sa mga empleyado natin ay aligned dun sa mga prinsipyo natin ng mabuting pamamahala. Meron tayong mga example. Sa bawat example natin na may humingi, may tumanggap ng lagay, sa totoo niyan, si PDO natin, kahit naman mga Office of the Building Official staff natin na iba, ang dami ko na rin narinig ng kwento na inalok sila, inabutan sila, tinanggihan nila. Ang dami na rin niyang kwento. May mga empleyado tayo na pag sinabing no contact policy talaga yung pinapatupad. Kaya proud ako sa ating mga kawani. Siguro karamihan, ganun na po ang ginagawa. Pero may ilan pa rin. Bukod po dun sa nahuli nung nakaraang linggo na tumanggap. Actually, 10,000 na lang yung tinanggap niya. Nakipagtawaran pa eh. 15,000 yung una niyang hiningi. Tinanggap niya, kakapalit daw ng pirma ng Office of the Building Official. So, nahuli siya. Tinanggap niya yung 10,000. Hindi ko lang alam kung itutuloy ng complainant. Pero siguro naman, the fact na naaresto siya, napakulong ng ilang sandali, siguro malaking na yun sa kanya. Reminder po sa atin lahat. At meron po tayong ongoing case ngayon sa ating OGS at motor pool. Dahil meron pong kababalaghan na nangyari sa isang sasakyan natin, 2 sasakyan natin. Hindi ko na muna papangalanan at na-endorse na naman po natin yan sa legal, attorney, na-endorse na po natin sa legal. Pakiusap lang sa legal, bilisan natin ng konti kasi kailangan ma-dispose na natin yung mga taong ito. Tingnan natin kung uubra yung criminal case, kung hindi naman, basta mawala na sila sa City Hall. Sawang-sawa na tayo sa mga ganito kasi nababahiran yung pangalan natin eh. Maayos ng ginagawa natin, 99% sa empleyado natin, maayos ang ginagawa. Kahit yung mga medyo gumagawa nung araw, tumigil na rin karamihan.
Pero, yun nga, may makukulit pa rin eh. Yung mga taga-OGS na yan, tsaka yung taga-Motorpool. Halatang halata naman. Kaya, ano natin, hindi kayo. Kayo nga yung mga tumulong sa atin para ayusin to, di ba? Galit sila. Wala kaming ginagawa, ha? Hindi kayo. Hindi ko nga muna papangalanan. Pero ang mundo lang natin, at ito, nandito naman sila eh. Nandito naman sila. Kaya sabihin ko na, mag-cooperate na kayo sa investigasyon, baka hindi kayong makulong ng napakatagal na panahon. Titingnan natin yan bilang mitigating circumstance, ika nga, ng mga abogado. At minin nyo na lahat, i-presenta nyo sa amin lahat ng ebidensya, sige, hanggang admin case na lang. Pero kung magmamatigas kayo, pagtatakpan ninyo yung mga ginawa ninyo, diretso po hanggang kriminal. Kasi halatang halata. Halatang halata yung ginawa ninyo. Para sa kaalaman ng lahat, ang ginawa po nila, meron kasing binili, may tayong binili. Para alam nila na alam ko. Kasi ako tahimik lang. Pero pag tahimik lang ako, doon kayo matakot. Kasi inaalam ko talaga. Meron tayong sasakyan na binili. Kaso ang problema, nung na-award na yung kontrata, ay obsolete na yung sasakyan. Wala nang available. So, nag-propose yung ilang tao sa end user natin na mag-change order na lang. Ang katakataka, dun sa request for change order, walang pirma nung pinaka-department head nila. So, dun pa lang, medyo red flag na yun. Tinignan namin, hindi pwedeng i-change order yan. Kasi ibang item na yan eh. Kung may konting pagbabago lang sa specs, pwede tayo mag-change order. Pero kung ibang sasakyan na siya, bawal po yun. Alam niyo naman yan. Matatagal na kayo sa gobyerno, alam niyo, bawal po yun. Violation yun ng 9184. Hindi pwede yun. Ang nangyari pala, na-deliver na yung sasakyan, na tinanggap na yung sasakyan, nakapangalan na sa city government yung sasakyan. Ito to, hindi ito yung first time na iniimbestigahan siya. Nakasuhete lang siya noong unang 2 beses kasi umatras yung complainant. Pero ngayon, matibay-tibay yung ebidensya natin. Kahit umatras pa yung complainant, kahit kausapin pa nila yung supplier o contractor, kahit kausapin pa nila, kahit mapaatras pa nila yun, wala na buling ebidensya namin eh. So, mag-cooperate kayo, compromise tayo, hanggang admin case lang ipafile ko. Pero kung hindi, sige, hanggang criminal.